Thy wonders are displayed wherever bright my eyes. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below, but makes Thy glories known. And clouds arise and tempests blow by order from Thy throne. Creatures that borrow life from Thee are subject to Thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. Okay, sa ating pong opening song ay awitin natin ang ating theme song, The Mission. Oh, okay po yan. May time natin ito kayo. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Promises fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. His truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, Thunder will be sounding. here He comes the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am. He is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Mga kapatid, tayo po'y magpakumbaba. Luhod po tayo sa ating panalangin. Dakila naming Ama, kayong aming Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Kayo pong aming manlalalang. Patuloy kaming nagpupuri, nagbibigay ng luwalhati sa inyong banal na pangalan. Kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay walang alam. Kami po ay mahihina. Pero nagpapasalamat kami sa mga pagkakataon na ito, na patuloy mo pong inilalagay sa aming isip na meron kaming misyon na gusto niyo pong maging bahagi kami na inyong banal na gawain. Mula sa mga leaders namin na nandito hanggang sa mga miyembro ng IICD, amin pong inilalapit sa inyong aming mga abang sarili. Nais po namin, Panginoon, na ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu ang maranasan namin upang nang sa ganoon, kung paano niyo kami ginamit ng mga nakaraang mga araw, taon ng aming buhay, patuloy mo po kaming tutulungan na lumago sa pagkakakilala sa inyo at pagkakaalam. At ang aming pong relasyon sa inyo, Panginoon, ay patuloy kaming manabik sa inyong malapit ng pagdating. At nang sa ganoon, kami po ay magiging masipag sa pagbabahagi ng inyong pag-ibig sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming iglesia. Salamat po sa assurance na ang blessings ninyo ipagkakalob sa aming lahat. Ganon din po sa mga kasama namin na patungo dito. Ito pong lahat ay pinasasalamatan naming tatanggapin ang inyong bendisyon sa amin, ganon din po sa aming kanya-kanyang pamilya. Dalangin po namin sa matamis na pangalan po ng inyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning. Napakabuti po ng Panginoon dahil binigyan tayo ng magandang weather sa araw na ito upang ipagpatuloy natin ang faith session ng IICD. Wala akong ibang substantial na masabi except salamat sa pagdating, salamat sa pag-appreciate ng efforts ng IICD at let us look forward to this session na magiging makabuluhan sa ating lahat. Naway madagdagan ang ating kaalaman at maging mas effective tayo na member ng team na gumagawa para sa Panginoon. So mag-enjoy tayo today apart from learning additional things about our mission at i-enjoy natin ang fellowship sa bawat isa. Maraming salamat po and I won't take a lot of time anymore. Ibibigay ko na po sa ating speaker para sa ating devotional this morning. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magkakasama dito sa Area 1 para sa ating IICD. At sa ating devotional, ibig kong ihatid sa inyo ang leadership and the family. Narito ang foundation ng pag-aaral na ito sa aklat ng James 1:27. Sino sa inyo ang makare-recite ng James 1:27? Hanapin. Ang itinatanong ko, magre-recite eh. Ito ang ebidensya ng tunay na pananampalataya. Ang sabi diyan, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadudungisan ng sanglibutan. Nasulat yan na ang mabuti at wagas na relihiyon ay mayroong pagpapahalaga at malasakit sa mga single parents. Ngayong panahong ito ay palagi kayong makakatagpo ng mga ulila. Hindi lang ulila na patay, marami ang ulila na buhay. Alam nila na buhay ang kanilang ama, pero pinababayaan sila ng kanilang ama. Alam nila na buhay ang kanilang ina, pero hindi nila nadarama ang pagmamahal ng kanilang ina. Maging listo tayo sa bagay na yan. Marami rin ang mga balo sa patay, kasi madali talagang mamatay ang lalaki. Kasi basta sumama ang loob niyan, ang pangarap niyan sa buhay, mamatay na lang.
Kaya mga lalaki, titibayan nyo ang loob nyo. Basta yan ay nagtampo sa asawa, gusto pa niya nang makipagyera para patay agad. Ayaw nang umuwi. Ganun ang mga lalaki, di ba? Pag nagtampo sa asawa, ayaw umuwi. Oh, mga babae, binigyan ko na kayo ng tip. Basta ang asawa nyo, oras na, wala pa, hanapin nyo na kaagad. Magsaya ka na. Kung ibig ninyo na masama tayo sa mabuting relihiyon, ay pagmamalasakit sa mga may suliranin na pamilya. Kung ipinahintulot ng Diyos na tayo'y malagay sa ganyang kalagayan, ay sapagkat itinuturo sa atin ng Panginoon ano ang ating sasabihin at gagawin sa mga pamilya na nakaranas ng ganyan. Kaya hindi kayo ay aking sinusumbatan. Ang lahat ng ating karanasan ay pawang ating ikatitibay sa gawaing paglilingkod. Kaya sa kabila na kayo ay naulila, yang bahagi na yan ang inyong ministry sa mga taong naulila din. Ito ang salita sa ordination ng deacon. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito. Acts 6:3. Ang karugtong niyan ay nasa aklat ng unang Timoteo 3:4-5. Dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan. Sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Kaya kapag nalagay tayo sa miserableng pamilya, parang sinasabi ng unang Timoteo 3 na tayo ay disqualified sa leadership. Kaya kung mayroong standard na ibinigay ang Biblia sa atin, ay home management. Ngayong panahong ito ay pinag-aaralan ang business management. Napakagandang kurso yan at mataas ang kita niyan. May masteral niyan. Baka may PhD pa niyan. Pero home management, wala pa akong alam na kurso na ganyan. Wala. Sa ating ding simbahan, kagaya nito, IICD, pansinin ninyo, napakarami nating lecture para tayo ay umunlad sa ministry. Kaya, sinamantala ko ang pagkakataon sa devotional na sabihin ito sa inyo kasi wala ito sa kurso natin. Hanapin ninyo sa idinami-dami ng kurso natin. Wala tayong home management. Church management, evangelism, mission, outreach, ACS, lahat yan. Napakadaming pinaghihirapan ang ating simbahan. Pero ang basic pala ng ministry sa pamilya. Sige, tingnan natin ang mga hamon sa bahay. Leadership. Sa simbahan, madami hindi sumusunod sa iyo. Tanggapin mo na yon. Ang pinakamahirap na utusan sa buhay na ito, asawa. Kung gusto ninyong maging magaling na commander, siguraduhin nyo na ang inyong asawa ay hindi kailangang utusan. Ang asawa ba inuutusan o hindi? Hindi. Hindi. Nakasulat yan sa aklat ng Genesis 3:16. Ang sumpa sa babae ay maglilihi, manganganak, mabait sa asawa, susunod sa asawa. Ang babae, pag sumunod sa asawa, sumpa yan sa kanila. Kaya mahirap na ang babae ay inuutusan. Ang lalaki, hindi yan sumpa sa kanila. Kaya lalaki ang susunod. Pag babae ang inutusan, sumpa yan sa kanila. Kaya lalaki, huwag niyong uutusan ang inyong asawang babae. Sumpa yan sa kanila. Kaya masakit ang loob nila pag inuutusan. Babae, para hindi masakit ang inyong loob na kayo ay utusan, mag-volunteer kayo. Matuto kayong magkusa. Kasi kapag hindi kayo nagkusa,
magiging masama ang inyong loob habang buhay. Leadership, management. Anong management ang hinahanap natin? Kaya nga natutuwa ako paglingon kong gano'n. Aba, outnumbered ang lalaki. Magbilangan tayo. Yung biglang bungad ko dito, babae agad ang pumasok sa isip ko eh. Kasi yung nire-review ko kagabi ay Acts of the Apostles. Marami ang babae na na-convert sa aklat ng Acts kumpara sa mga lalaki. Ang mga lalaki naman ay oposisyon. Pasensya na kayo, yun yung natagpuan ko sa aklat ng Acts kagabi. Hindi ko akalain na ganito ang bilang ng mga babae dito sa Area 1 sa kasigasigan sa ministry. Pero talagang ang mga babae ay itinalaga ng Diyos sa home management. Sa 4 na sumpa sa babae, mag-aanak ng marami, maglilihi, manganganak. 2 sumpa may kinalaman sa anak at 2 sumpa may kinalaman sa asawa. Home management. Talagang ang babae ay itinalaga na mag-alaga ng anak at mag-alaga ng asawa. Pero ngayong panahong ito, natagpuan na ang mga babae ay magaling sa gyera. Kung sa Pilipinas, sigurado yan kasi ang mga babae sa atin wala pang armas para ng Armalite. Pag inarmasan mo yan, masing gunner na talaga yan. Kanyonista na talaga yan. So, pinapaalala ko lang sa inyo na minsan masyado tayong masipag, pero yung basic na sinasabi ng foundation ng Biblia ay siya nating pinapabayaan. Serbisyo. Sa atin, napakaraming masipag sa labas ng bahay. Itong pinag-aaralan natin ito, wala ito sa loob ng bahay. Puro ito sa labas ng bahay. At gaano tayo kasipag na linggo nandito tayo ngayon? Kaunting tanong, sino dito ang nagsalang ng labada bago umalis? So, ang preparation natin ay hindi para sa family. Talagang automatic kagabi pa ang nasa isip natin, ano ang appointment natin ngayong umagang ito. And then, lalong mabigat yung susunod kong tanong. Sino dito ang nag-asikaso ng pagkain bago umalis ng bahay? At pagkatapos tayo ay mag-aaral dito ng napakaraming mabuti at magagandang bagay. Para saan? Para saan? Hindi ko kayo kinagagalitan. Charity. Isang halimbawa, nabalitaan niya na ang kanyang ama ay nag-donate ng 50,000 para sa simbahan. Sa kanyang katuwaan na mayroon palang pera ang kanyang father, ang sabi niya, "Pa, bigyan mo nga ako pambili ng sapatos." Na naman? Kapibili mo lang 50,000 ang ibinigay niya sa simbahan. Pero nung yung anak niyang humingi ng pambili ng sapatos, sinigawan. Marami yan. Napakagaling na mag-donate, pero pag asawa ang humingi ng pera, anin mo pera? Kailangan pa ng feasibility study. Mabait sa kawang gawa. Yan ang miyembro ko, mababait sa kawang gawa. Pero sa sariling pamilya, napakadamot. Napagalitan ko na ang mga estudyante ng IICD. Obedience. Sa edad nating ito, sino dito ang inuutusan ng anak o apo na 10 taon? Sa edad nating ito, anong gagawin nyo pag inutusan kayo ng inyong apo o anak 18 years old? Ano ang isasagot nyo pag inutusan kayo ng inyong anak? Ito, malakas ang loob kong magsabi kasi yan ang aking testimony. Simulang ako ay maging binatilyo. Ang kapatid ko kasi 6 mas maliliit sa akin. 18 years old na ako, 19 years old na ako, nanganganak pa yung nanay ko. Kaya hindi bago sa akin ang pagpapamilya. At the age of 18, 19, marunong na akong mag-alaga ng bata. At that age, yung father ko hindi na kayang magpasa ng anak sa balikat. Kaya yung mga kapatid ko, para makabawi, ako ang nagpapasan. Kaya lagi akong inuutusan ng mga kapatid kong mas bata sa akin. Madami yun. At ginawa kong commitment sa aking buhay at that age, basta inutusan ako ng aking mga kapatid, susunod ako kaagad. Kasi hindi nila ako uutusan
ng bagay na kaya nilang gawin. Kaya nila iniutos yun sa akin, hindi nila yun kayang gawin. Ngayon, nanatili yung prinsipyo na yun sa aking edad. Itong edad kong ito, pastor ako, ang aking mga kapatid, nandyan, mayayaman. Madalang na utusan ako noon. Pero pag inutusan ako noon, automatic kailangang sumunod ako. Kasi, kaya nila iniutos sa akin yun, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Mga lalaki, mga nanay, pag inutusan kayo ng mas bata sa inyo sa loob ng bahay, kahit masama loob nyo, sumunod kayo. Kasi yung isasagot nyo doon, bakit? Yun din ang isasagot sa inyo pag nag-utos kayo. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Ano ang application yan sa buhay natin? Hanggang ano ba ako dito? Hanggang alas 8:45 lang ako dito eh. Tama ba? I-extend. Madaming pagalit ang aabutin sa akin yung mga taga-IICD niya. Ang application nito ay care for an individual. Mag-practice talaga sa asawa. Babae, listo kayo. Aking natagpuan na pag ang lalaki nagkasakit, mainit ang ulo. Kaya ko sinabing listo kayo, mag-ingat kayo. Mas mainit ang ulo ng lalaki pag sila ang nag-alaga ng may sakit. Lalaki. Ang lalaki, pag may sakit, mainit ang ulo. Pero mas mainit ang ulo ng lalaki kapag siya ang mag-aalaga ng may sakit. Ang kwento niyan, may sakit pa, nanliligaw na. Care for the family, asawa at ang susunod, anak. Dapat maunawaan natin yan. Mag-practice tayo sa ating anak. Kung ang inyong anak ay edad na 1 taon, 2 taon, huwag kang lumagay sa kasamahan ng mga matanda sa iglesia. Sumama ka sa cradle roll. Di ba? Kung ang iyong edad ng anak ay 8 taon, 10 taon, doon ka sa children's division. Ikaw, makahahanap ka ng sarili mong nurturing para sa iyo. Pero yung anak mo, hindi. Kailangan nila yan. Anong oras natin dinadala ang ating anak sa simbahan? 10:00, tapos na ang children's division. Palaging may nagsusumbong sa akin, Pastor, ang aking anak pinalaki ko sa simbahan, pero ngayon hindi nagsisimba. Kaya, ang lalaki na ng hikaw. Isinusumbong sa akin. Ganito sagot ko, mula ngayon, huwag mo nang papangaralan yung mga anak mo. Anong gagawin dyan? Sumunod ka na kasi. Huwag mo nang papangaralan yung anak mo. Bakit ko sinabi sa inyo yon? Kaya kayo, huwag kayong magkukwento sa akin kasi kayo ikukwento ko. Doon sa susunod na sesermonan ko. Bakit ko sinabi sa kanya na huwag niyang bubungangaan ang kanyang anak? Ang kanyang anak, pikon na pikon sa pagbubunganga ng nanay niya. Lahat ng kasalanan ng kanyang asawa, ibubunton sa anak. Lahat ng kasalanan ng magulang, ibubunton sa anak. Lahat ng kasalanan ng kanyang mga amo, ng kanyang mga boss, ibubunton sa anak. At pagkatapos, pagdating sa simbahan, siya pa rin ang salita ng salita. Anong aking idea? Sinabi ng bata. Meron nga dyan, simba ng simba eh. O, ano na naman yun? Wala. Care for the extended family. Meron tayong auntie. Meron tayong uncle, lolo. Yung malayong kamag-anak, pinsan. Kapag napatunayan na hindi tayo mabait sa iyan, sa mga kamag-anak natin na yan, what for? Ang mga kamag-anak natin ay mangungutang. Manghihingi. Kaya yung mga Bisaya na nakarating dito sa Luzon, malayo sa biyanan, malayo sa kamag-anak, ay swerte na yan. Swerte na yan. Oo, pero pag kayo ay nasa kalagitnaan ng mga kamag-anak, naku, lalo na yung old tenant, yung mga matatandang ugali, yung umaasa ba sa ibang tao,
kung sino yung maluag na kamag-anak, doon care for extended family. Care for another family. Mabait sa kapitbahay. Ang masaya sa atin, huwag niyong pagsasama-samahin ang mga Sabatista sa iisang subdivision. Pangarapin niyo na hindi kayo malagay sa kalagitnaan ng karamihan ng mga Seventh-day Adventists. Ngingiti-ngiti kayo. Care for the church. Ang simbahan natin ay binubuo ng buntis, bagong panganak, hanggang sa pinakamatanda sa atin. Ganyan ang scope ng ating ministry. Mamili lang kayo kung saan kayo diyan. Mamili lang kayo. Hindi natin kaya yung lahat ng yan. Pero bantayan ninyo, sino yung the nearest? Sino yung the nearest sa atin? Yun ang ating pagmalasakitan. At yun ay kung hindi asawa, anak. At yan ay mangyayari sa pamamagitan ng care group. Kaya itong care group natin na ito, standard ito sa conversion o sa panghihikayat ng marami pang mga tao. Kasi nangyari sa buhay ko yan. Sapagkat ako ay hindi born Adventist, naging Adventist ako at the age of 16, 17, ay pinaaral ako ng simbahan namin eh. Kaya natagpuan ko na yung pagmamalasakit ng simbahan namin. At that time, 65 centavos lang ang pamasahe. Nandyan yung isang taga sa amin sa San Jose del Monte. Sa 2 piso, makararating na ako ng simbahan, makauwi. 65 di ba? 130. Kaya hindi ako pwedeng sumakay sa jeep na may kasamang Sabadista. Mapipilitan ako maglibre. Kulang na ng 5. Sobra ng 5. Nung malaman nilang ganyan, sabi, Nick, sumakay ka na, pinilibre kita. Mabilis akong sasakay. Kaya ako, hindi makakatakas sa simbahang ito. Talagang magbabalik ako ng ibayong malasakit at pagpapasalamat. Kasi ganyan lang din ang ginawa sa akin ng mga naunang Adventist sa akin. Kaya kung ibig natin talaga na tayo ay umunlad sa ministry, talagang sa pamamagitan ng care group, sa pamamagitan ng pagkakalinga sa ibang tao. Ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya. Yung sinabi ni Josue na, ako at ang aking sambahayan, yung palang word na sambahayan ay pangkaraniwan sa Biblia. Napakarami pala yang salitang sambahayan sa Biblia. Siya at ang kanyang sambahayan. Pamilya. Kapag ka daw ang isang tao ay hindi nag-aalaga ng kanyang sariling pamilya, ay mas masama pa siya sa hindi nakakaalam ng katotohanan. Pwede na ako matapos. Napagalitan ko na yung taga-IICD. Halimbawa ni Noe, at sumakay sa daong si Noe at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak upang umiwas sa tubig ng baha. Sa pamamagitan pala ng halimbawang ibinigay ng Diyos, sa pamamagitan ni Noe, wala palang hindi maliligtas. Ligtas si Noe, ligtas ang asawa ni Noe, ligtas ang 3 anak ni Noe, ligtas ang 3 manugang ni Noe. And then cycle, uli. Asawa, anak, manugang. Ganon ng ganon, cycle ng cycle. Kaya kung ang pag-uusapan ay priority sa kaligtasan, ay pamilya, asawa. Bakit? Ganito yan. Kahit gaano tayo kasigla sa banal na gawain ng Panginoon, at pagdating natin ng umaga o tanghali, ay sasabihan tayo ng ating asawa na, uwi ba yan ng matinong tao?
Ikaw ay nasa missionary work, tatawagan ka ng asawa mo, nasaan ka na naman? At pagkatapos makikita nung kasama mo, o sino naman yung kausap mong yan? Ah, wala. Hayaan mo na yan. Sinong kausap? Pero pagka namumupo, opo, sige po. Ibang tao kausap. Pero pag sumagot ng, ano na naman? Bakit? Mamaya, sige. Ha? Asawa. Anak. Bugbog na bugbog ang anak sa paggalit ng magulang. Bugbog na bugbog. Kasi iniisip natin na sapagkat tayo'y matanda, nasa atin ang lahat ng karapatan. Unawain po ninyo ang henerasyon ngayon. Ganitong gagawin nyo. Parenting. Kapag ang inyong anak ay umabot na ng 12 years old, 13 years old, kayo ang magbibigay ng tanong, ano ang pinakamagandang gawin? Subukin ninyo, pagkatapos nyong gawin yung sermon nyo, ipa-edit ninyo sa inyong anak na 11 years old o 12 years old. Subukin nyo. Pagkatapos sabihin nyo sa kanya, ano ang gagawin para gumanda yung sermon ko na yan? Ipagawa nyo sa kanya. Magiging top-notcher kayo na magaling mag-sermon. Alin ang gusto nyo sa asawa nyo pagka nagsasalita kayo? Nakaupo sa unahan o nakaupo sa hulihan? O natutulog? Yung nakaupo sa unahan, abay magaling, nagte-take note pa. Yung nakaupo sa hulihan, nakikipagkwentuhan, hindi nakikinig. Yung isa naman natutulog. Sa tatlong asawa, alin ang gusto nyo? Yung nakikinig sa unahan. Yan ay naglilista ng lahat ng mali sa sermon mo. At pagkatapos mong mag-sermon, ikaw naman ang sesermonan. Listo kayo. Kasi nangyari sa buhay ko yan. May asawa ko. Ang anak ko, 2 babae. O, pagsakay ko ng sasakyan, nagmamaneho ako. 3 ang nagko-correct sa aking sermon. Yung mga anak ko, mga nasa edad na magaling pa ang memorya, hindi naglilista. Pero talagang lahat ng mali. Pikon tayo, masamain ang loob natin. Anong gagawin natin sa mga anak natin? Papagalitan natin. Yun na ang pasimula na hindi niya sila pumunta ng simbahan dahil papa na naman nila ang magsesermon. Sila na naman ang patatamaan. Yung sermon sa bahay, yun din ang sermon na naririnig sa simbahan. Ikaw ang anak. Kahabag-habag na buhay yan. Ang halimbawa ni Noe ay manugang. Manugang. Si Noe ay mabait sa manugang. Kung hindi natin kayang maging mabait sa manugang, ano ang ating isesermon? Manugang. Pinakamadaling makagalit ang manugang. Sinabi naman na yan ng Panginoon, di ba? Yung magbiyan ng lalaki, hindi magkakasundo, di ba? Yung magbiyan ng babae, hindi magkakasundo. Iyan ang hamon sa atin ngayon. Huwag niyong pipintasan ang inyong manugang. Huwag. Sasabihin lang ninyo doon sa anak niyo, isisigaw niyo, yung asawa mo, tama. Huwag. Maging mabait tayo sa ating sariling pamilya. Ito ang ating devotional. Family first. And then, yung pamilya natin yon, yung anak natin na yon, yung manugang natin na yon, yung asawa natin na yon, yun ang ating kasama sa ministry. Maligaya, panatag ang ating buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon. Anong susunod? Kakanta, mananalangin, prayer,
Thank you, Lord. Thank you for loving us with an everlasting love. Thank you, Father, that you showed this love to us while we were still lost. Thank you for sending Jesus Christ to die in our place. Thank you for the assurance that all things work together for good for those that love you and are called according to your purpose. Thank you for the promise that nothing past, present, or future will ever separate us from your love, and we rejoice in knowledge that you are indeed on our side. Reveal your truth and power in and through us we live high in the name of Jesus and sing his praises in all the earth.
Dakila po at mapagpala naming Diyos sa langit. Marami pong salamat na kaming magkakapatid ay nagkasama-sama sa araw na ito para sa aming IICD seminar. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, sama-samang aming maging karanasan. Sa pamamagitan ng aming inspirasyong ito na may kinalaman sa pamilya, ay magpapatuloy kami ng paglilingkod. Na ang iyo pong biyaya at pagpapala, aming sama-sama maranasan sa maghapong ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat. Good morning. Okay, maraming salamat po sa unang bahagi ng ating program this morning. So magkaroon muna tayo mga kapatid ng 15 minutes break. Ano ho? So lahat po tayo muna ay pupunta doon sa likuran at atin pong tangkilikin yung biyaya na pandesal at soy coffee. Ayan, tayo muna tayo mga kapatid. Ayan, punta muna tayo sa likod. Meron tayong mumunting almusal, no? Yung hindi po nakapag-almusal. Din babalik ho tayo after 15 minutes.